Yon. Eto mga tol mula kay John Reps. Kasunduan na inilihim sa publiko. Bistado. Ano kaya tong lihim na to, no? Amerika nagsagawa ng live fire sa karagatan ng Pilipinas. Alright, ito play na natin to. Naiipit umano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sikretong kasunduan umano ni dating Pangulong Duterte sa China na itinago nito sa publiko ng mahabang panahon. Ito ay matapos aminin ni dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barkong pangdigma ng Amerika nagsagawa na naman ng live fire drill sa karagatan ng Pilipinas para tiyaking handa ang mga assets ng US Pacific Fleet at pagpapaigting sa seguridad ng mga bansa sa Indo-Pacific. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang pag-water cannon na ito ng China sa resupply boat ng Pilipinas, iisa lang daw ang mitsa ayon sa dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte kung saan inamin nito Grabe mga tol, tingnan nyo. ang tungkol sa kasunduan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Attorney Roque na nagkaroon daw kasi noon ng anyay gentleman's agreement o isang kasunduan sa pagitan ni China President Xi Jinping at Rodrigo Duterte. Nabuo daw ang kasunduang ito pag-upo pa lang ni Duterte sa pagkapangulo noong 2016 upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng Pilipinas at China. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Kasama So, yun mga tol na narinig nyo naman kanina, no? Sa sinabi ni Harry Roque. Kaya nagiging agresibo itong China kasi dahil nga dun sa Sierra Madre na ayaw nila ipa-repair yung barko dun sa sa Ayungin Shoal. Ayaw nila ipa-repair. Ngayon nagagalit sila kasi nagdadala yung sa resupply natin, nagdadala sila ng mga pang-repair. So yan, tuloy natin. maumano sa kasunduan ni Xi Jinping at Duterte na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Kasama din dyan ang hindi dapat pagdala ng mga mamamahayag sa mga resupply mission o RURE mission ng Pilipinas. Kaya kung maaalala nyo mga kabayan, noong administrasyong Duterte ay walang mga ibinabalita sa telebisyon tuwing may resupply mission o mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. At kung tatanungin naman Oo nga, no. Wala ako nababalita nun ng mga panahon ni PRRD. Wala. As in, ng National Security Council ay hindi umano nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinasabi ni Roque. Dapat daw si Roque ang magpaliwanag kaugnay sa statement na ito at dahil kung totoo man, ito ay labag sa ating soberanya at kung meron umanong kasunduan ay binabawi na daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit umano na sinasabi ng China na pangako ng Pilipinas ay walang silbi dahil wala itong legal na basihan. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na meron umanong isinumiting proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng RURE mission. Hindi ito idinitalye ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag ito sa interes ng Pilipinas. Pinuna naman ni dating senadora na si Laila de Lima ang anyay panlilinlang ng Duterte administration sa mga Pilipino matapos itago ang sikretong kasunduan na mahabang panahon. Ayon kay de Lima, naiipit ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa sikretong kasunduan ni Digong sa China dahil hindi naman umano saklaw si Marcos sa mga pinaggagawa ni Duterte. At sa katunayan ay binubudo lamang ang mga mamamayan dahil meron pala itong kasunduan sa China na bawal ayusin ang nakasadsad na barko at hindi man lang ipinaalam sa publiko.
Samantala sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner na susundin ng Pilipinas ang internasyonal na batas at magpapatupad ng maximum tolerance kahit na ang China Coast Guard ay gumagamit ng mga water cannon at mga mapanganib na maniobra sa panahon ng misyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. The yes, DFA yes. said yesterday, Oh, yes, parang yes. they're questioning the sincerity of China. No, look, I cannot answer the actions of DFA or the other agencies, but as far as we are concerned, sa level ng operational and tactical, we are united. Nagkakaisa yung Coast Guard, yung Armed Forces, at yung iba pang mga ahensya in order to be able to address the concerns that we have in the West Philippines. Sir, paano bang, kasi parang ang dami na rin na nagagalit ng project. Kayo ba ang mga soldados? Parang nagkitimpi na rin ba kayo na? Timpi na lang din ba kayo, sir? Hanggang kailan ba magpapabuli? Basta ang grabe. ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So yun po yung So we won't reciprocate their actions. kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. Sir, ang directive, sir, ayan na po endanger ng kanilang mga buhay. What action should be done? Well, are we going kaya to nga tayo, continue? that's why we're thinking of other options so that we will avoid these kinds of incidents. Can we really avoid this, sir? Is it for us to say that we can avoid this? Well, of course, two-way yan parati. Kung hindi pa to too much, sir. Two-way yan. So, that's why we're looking at all possible remedies. Hindi lang military ang gumagawa ng remedy. Even the Department of Foreign Affairs is doing their part also. Samantala, mapapakinggan naman natin mga kabayan ang isa pang hiwalay na interview kay Attorney Harry Roque. Ng kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Siguro pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno, no. So hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ni PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. No? Well, dahil sa tingin ko, dahil hindi nga tinatanggap ni PBBM yung gentleman's agreement na status quo at hindi naman pipigilan ang pagdala ng tubig sa Sierra Madre, bahalang siya gumawa ngayon ng bagong kasunduan sa China. Pero sa kanyang hamon ay pinakita na ng China na hindi talaga siya papayag na magdadala tayo ng repair materials sa Sierra Madre. No? So hindi ko alam kung anong gagawin niya ngayon. Pero ang masasabi ko lang, ang dating administrasyon ni Presidente Duterte, nabawasan ang ganitong hidwaan, nabawasan ang tensyon dahil doon sa gentleman's agreement na status quo lang. Ang panahon pong yon, naniniwala ako na talagang walang further improvements kasi binabantayan naman talaga namin yan sa satellite, no? Kung meron talaga silang ginawang further improvements. Nung ako po nasa kabinete, parang everyday po meron kaming briefing na nakukuha na confidential, no? At kasama doon yung mga satellite images ng mga istruktura ng China. At nung panahon naman po na ako'y nanunungkulang, wala naman kami nakita mga bago. Ang mga bago ngayon ay nagawa na po sa panahon po ngayon ng administrasyon ni PBBM. No? Nagkaroon po sila ng mga expansion doon sa mga isla na ino-occupy na nila, nagkaroon sila ng mga improvements. Pero nung panahon po yun talaga, binabantayan po talaga namin. Dahil kung
hindi susunod sa kasunduan na status quo ang China, syempre may gagawin din ng Pilipinas, pero hindi naman po nangyari yan. At sa ibang balita naman mga kabayan, nagsagawa ng live fire exercise ang mga barkong pangdigma ng Amerika na USS Dewey, USS Huygens at USS Ralph Johnson para sa kahandaan ng mga assets ng US Pacific Fleet para hadlangan ang mga agresibong pag-uugali umano ng China bilang suporta sa kapayapaan at katatagan sa bukas at malayang Indo-Pacific. So yun mga tol, no? Yun pala yung naging reason ng China kung bakit sila naging agresibo. Dahil dun sa lumang barko, no? Na nagdadala sila ng sa resupply mission, nagdadala sila ng mga pang-repair. So yun, kayo mga tol, anong sa tingin nyo? Dapat bang ihinto na lang yung pagdadala ng mga repair materials o dapat tuloy? Yan, i-comment nyo na lang po sa baba, no? Yan, maraming salamat dito sa ating idol na si John Rips. Subscribe kayo sa kanya mga tol. Sa inyo rin, maraming salamat. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe din dito para lagi kayong updated sa ating channel, no?